O sir, uwi ka na? Birthday na ni General. Babalik lang ako agad. Nag-activate yung tracker sa cellphone ni Agatha. Babawiin ko lang sa loko magnanakaw. Sagot ni Red nang tanungin siya ng kasamahan niyang pulis kung siya ba ay uuwi na. Ganun ba? Sige sir, hulihin mo at nang magtanda. Balik ka kaagad Ingat! Tango na lamang ang sinagot niya bago nagsuot ng helmet at sumakay sa motor. Maya-maya pa ay pinaandar na niya ito habang ang tingin ay pasalit-salit sa kalsada at sa cellphone niyang makikita ang tracker ng ninakaw na cellphone ng kanyang kapatid. Samantala, sa abalang kalsada, habang tirik na tirik ang araw ay makikita ang isang dalagang nagmamadaling maglakad. Halata sa mukha nito na hindi siya nasisiyahan, lalo pa nang kunin niya ang cellphone at saka pasinghal na sinagot ang tawag. Hello, Maggie! Hello, ma'am? Ma'am, nasan po kayo? Hinihintay na po kayo ng papa niyo kanina. Nandito na po sila. My God, Maggie! Nasa gitna ako ng kalsada at naglalakad. Po? Hala, ma'am! Biglang naputol ang linya ng tawag nang bigla na lang maramdaman ni Bright ang kung anong metal na kinabit sa kanyang palapulsuhan. What the? You are under arrest. Sumama ka sa akin sa presinto. Namilog ang mga mata ng dalaga habang nalilitong nilingon ng pulis na naglagay ng posas sa kanyang kamay. Ang pulis ay walang iba kundi si Red. Excuse me? Who are you, ha? At anong arestado ko? Bakit? Anong ginawa ko? Pulis ako at arestado ka sa salang pagnanakaw. Kaya sumama ka sa presinto at doon tayo mag-usap. Ako? Magnanakaw? Mukha ba ako magnanakaw, ha? Singhal ni Bright, saka nagpumiglas, ngunit si Red ay ngumisi lamang saka umiling. Sumama ka na lang, miss. Teka lang, mister, ha? Whoever you are. Hindi ako sasama sa'yo dahil hindi ko alam ang binibintang mo. At pwede ba? Alisin... Oh, shoot! Biglang napayuko si Bright na makita ang pamilyar ng kotse ng mga media na nahuhulaan niya kung saan pupunta. Oh, bakit kayo muyuko dyan? May tinataguan ka bang pinagnakawan mo? Shut up! Dalhin mo na ako sa presinto at nang mapatunayan ko sa'yo na wala akong alam sa sinasabi mo. Nagmamadaling anya. Labag man sa loob niyang sumama ay wala siyang ibang pagpipilian. Kaya naman ilang minuto ang nakalipas ay natagpuan niya na lang ang sarili niya na nakaangkas sa motor ng binatang pulis. Sobrang bilis mo! Patiling sigaw niya dahil sa mabilis na andar ng motor. Hindi siya sanay na sumakay sa motor, kaya naman sa takot niyang mahulog ay napayakap siya sa binata na nagulat dahil sa kanyang ginawa. Pagdating sa presinto ay agad nilang naagaw ang atensyon ng mga naroon. Pwede bang alisin mo tong posas na to? Umupo ka. Utos ni Red saka may kinuhang papel. O sir, sino yan? Anong kaso? Nagnakaw. Excuse me, Mr. Arroganteng Police Officer na walang ginawa kundi ang pagbintangan ako. Hindi ako magnanakaw. At ano naman ang nanakawin ko, ha? Sa itsura kong to? Mukha ba akong kriminal? Litanya ni Bright. May mga nakabarong na magnanakaw, miss. Kaya hindi imposible na ikaw din. At isa pa, hindi kita inaaresto. Basta-basta nang wala akong matibay na ebidensya. Paliwanag naman ng binatang pulis. Kaya kung hindi nyo mamasamain, ay pwede hubang tingnan ng loob ng bag nyo. What for? Para mapatunayan natin kung dapat ba talaga kitang ikulong o hindi. At ngayon ka pa humingi ng permiso pagkatapos mo kung basta nalang lagyan ng posa sa gitna ng kalsada? Ni hindi mo nga ako binasahan ng Miranda rights? Umirap siya sa kaibinigay ang bag. Hinalughog naman ni Red ang bag at nang makita ang bagay na hinahanap ay iniangat niya ito sa ere. Bingo! Ano to, miss? A cellphone? Teka, kanino yan? Hindi akin yan. Exactly. Hindi sa'yo to. Dahil ito ang cellphone ng kapatid ko na nanakaw nung nakaraang araw. Bakit nasa ito? Hindi ko alam. Look, hindi sa akin yan at hindi ko alam kung paano yan napunta sa bag ko. Maybe may naglagay sa bag ko. Matunog nang umisi ang binata. Luma na yung palusot mo, miss. Bentang-benta na yan. I'm telling the truth. Hindi ko alam kung paano yan napunta sa bag ko. At mukha bang gusto ko yung cellphone na yan? That's cheap. Kahit na tag 5 piso lang ang halaga ng cellphone na to, hindi ka pa rin makakatakas sa batas. Nagnakaw ka, kaya kailangan mo makulong. What? No! Hindi ako papayag na makulong dahil lang dyan sa cheap na cellphone na yan.
I will call my lawyer. Ang boses ni Bright ay nangingibabaw sa buong opisina, kaya naman hindi nakakapagtaka na maagaw nila ang atensyon maging ang mga papasok pa lamang ng mga opisyal. Isa na doon ay si General De Leon. What's happening here? Tanong ng Ginoo na agad sinaluduhan ni Red. Posibleng suspect po ng pagnanakaw, sir. Pagalit na humarap si Bright sa kanila at ang konsumidong reaksyon ay nagbago matapos makita ang kausap ni Red. I told you I'm not! Ninong? Oh my God, Ninong! Bright? Iya! What are you doing here? Kilala mo siya, sir? Tila kinakabahang sabat ni Red sa usapan ng dalawa. Yes, she is Bright Fontebella. May inaanak. Why do you ask, Lieutenant? Kitang-kita ni Bright ang sunod-sunod na paglunok ni Red. Nagpapakita na kinakabahan ito. He accused me of being a thief and handcuffed me as if I'm a terrorist. Sumbong niya't inaasahan na matatakot ang binata, ngunit nanatili ang formal nitong reaksyon. My sister's phone was snatched and the tracker led me to her. Ito po yung cellphone, sir. Galing mismo sa loob ng bag niya. Paliwanag pa nito. Iya? Alam mong kaya kong bumili ng buong tindahan ng cellphone, Ninong. Kaya anong gagawin ko dyan? Bumuntong hininga ang general sa katumango. May I have a word with you, Lieutenant. Pribado sila nag-usap na dalawa at doon nalaman ni Red na si Bright pala ay anak ng isang bilyonaryo. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang mga nalaman, lalo pat dahil nang tawagan niya ang kanyang kapatid ay sinabi nitong lalaki ang nag-snatch sa cellphone at sa katunayan ay naituro na niya ito sa kanyang mga kasamahan. Kaya naman labis na kahihiyan at pagsisisi ang kanyang nararamdaman. I'm sorry, ma'am. Tanging nasabi niya at hindi makatingin ng maayos sa dalaga. See? Ayaw mo kasi makinig sa akin. Pulis ka pa naman. You should have investigated it first bago mo ako hulihin. Alam ko, it's my fault and I'm sorry. If you want to file a case against me, tatanggapin ko. Umangat ang kilay ni Bright. Magsasalita pa sana siya, ngunit dumating si Kian, ang kaibigan at siya ring abogado niya. Bright, what happened? Tinawagan ako ni Maggie at sinabing nandito ka raw. Ano ginagawa mo rito? It's a long story. How's the press con? Sa tingin ko, kailangan mo makausap ang parents mo tungkol dyan. Ha? Bakit? Nilipat ni Kian ang tingin kay Red na noon ay nakatayo pa rin sa gilid nila habang nakatingin sa kanila at ang noo ay nakakunot. Oh, hindi ka lang pala arugante. Chismoso ka rin, Lieutenant. Sorry, ma'am. I'll deal with you na lang next time. Anya saka umalis kasamang kaibigan. Naiwan namang nakatulala doon si Red nang lumapit ang isa niyang kasamahan. Sir! Sir! Kanino pa sana gustong sabihin sa'yo? Nakilala ko yung babaeng kasama mo eh. Loko ka pala eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Nasabon patuloy ako ni General. Nakakahiya. Paano ko naman sasabihin sa'yo, sir? Pinusasa mo sa kamay eh. Ang ganda niya, sir, no? Ngumisi si Red habang tinatanawang papalayong sasakyan ng dalaga. Ang gandang magnanakaw. Anya saka napailing habang pasimpleng ngumiti. Sa isip ni Red ay nakakatuwa ang nangyari, ngunit kabaliktaran yun kay Bright. Dahil nang nakabalik ang dalaga sa kumpanya ay agad siyang sinalubong ng problema. Pa! What's the meaning of this? Ano yung sinasabi ng mga fuego na press con? San ka ba kasi nang galing, Bright? Hindi ba malinaw kung sinabi sa'yo na kailangan ka sa press con? Buti na lang pala at wala ako doon. Dahil kung hindi, nakita nila kung paano ako magwala dahil sa announcement ng kasal na hindi ko naman alam. I will not marry Drew. Alam mong matagal na kaming wala, Papa. Ang lahat ng inis ay naipon na kay Bright, kaya naman hindi niya maiwasang mapagtaasan ng boses ang ama, lalo pat dahil napanood niya ang press con na ang pangunahing dahilan ay ang pag-anunsyo ng kasal niya sa kanyang ex-boyfriend na nagmamay-ari ng isang sikat na TV network sa bansa. Anak, kailangan mo mag-mature. You're not getting young. At isa pa, anong problema kay Drew? The last time I checked, you were so in love with him. I was never in love with him, Pa. Kayo lang naman ni Mama ang nagpilit sa akin para gustuhin siya. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya ka-manipulative para magpatawag ng press con at i-announce na magpapakasal ako sa kanya without my knowledge? To what? To gain praise for his image na ang babaeng pakakasalan niya ay isang well-established alpha woman? This is for your own good, anak. Kahit tayo makikinabang. See? Kahit ikaw, Papa. Negosyo ang tingin mo sa kasal na yan.
Kaya kung ako sa'yo, Papa, sabihin mo na agad sa kanila na hindi ako magpapakasal dahil may pakakasalan ako na iba. Bigla na lamang lumabas sa bibig ng dalaga ang mga katagang yun, dahilan upang mapaawang ang bibig ng kanyang ama. What did you say? Tanong ng ama. I have a boyfriend, and I love him. Siyang pakakasalan ko. Anya at hindi na malaya ng presensya ng kanyang ina sa likuran. Then bring your boyfriend here, and we'll decide whether to call off your wedding or not. Istriktang utos ng ginang sa katinapos ang kanilang usapan. Hanggang makauwi ay yun pa rin ang iniisip ni Bright. Bakit mo kasi sinabi na may boyfriend ka? Dapat sinabi mo na lang na ayaw mo. Sinabi ko na nga, Kian. Para namang hindi mo kilala sila, Mama. Hindi yung basta-basta papayag na hindi ako maikasal kay Drew. Lalo na dahil gustong-gusto niya yung lalaking yun para sa akin. Eh sino yung papakilala mo bilang boyfriend mo, Aber? Ikaw na lang kaya. Kilabutan ka nga, Bright. Sa tingin mo ba maniniwala sila tita na papatulan kita? Kapal naman ang mukha mo. Lalo namang hindi kita papatulan, no? Ay, mas maigi pang maghatak na lang ako ng kung sinong lalaki dyan sa kanto kesa sa'yo. Pagkasabi niya noon ay biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng binatang pulis na humuli sa kanya. Kinabukasan ay agad siyang nagpunta sa presinto. Ang pagdating niya ay nakaagaw ng atensyon sa mga naroon, lalo pat dahil katatapos lamang ng press conference ni Drew, ang lalaking kinasusuklamahan at nakatakda niyang pakasalan. Magandang araw po. Anong may paglilingkod ko sa inyo? I'm here to see the police who accused me of being a thief yesterday. Tugon niya sa kamaarteng hinawi ang buhok. Samantala, ang binatang hinahanap niya ay kakapasok lamang ng opisina at agad siyang namataan. Kasi ma'am, day off ko po kahapon. Hindi ko alam kung Ako na, Jax. Tumawid ng tayo si Bright nang marinig na ang baritonong boses na yon. Nang lumingon siya sa kanyang likuran ay nakita niya ang lalaking hinahanap niya. Napaatras pa siya dahil sa lapit nilang dalawa. Naamoy niya rin ang pabango nito. Tumikim siya nang makita niya itong nag-angat ng kilay. Let's talk. Malamig na usal niya. Tumango naman si Red at iginiya siya sa loob ng opisina nito. Maupo ka. Ani ng binata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to be my boyfriend. Nasa aktong pag-upo pa lamang si Red nang bigla siyang naistatwa dahil sa kanyang narinig. Kumurap-kurap pa siya at natawa. Ano? Ang sabi ko, I want you to be my boyfriend. Pag-uulit ng dalaga. Wait lang, miss ah. Alam kong gwapo ako at marami nagkakandarapang babae sa akin. Pero pihikan ako sa babae. Paliwanag niya na ikinukubli ang sumisilip ng ngiti. Huwag kang mag-assume na gusto lang talaga kitang maging boyfriend. Kailangan lang talaga kita para magpanggap na boyfriend ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Red. Huh? Baka nakakalimutan mong ginawa mo sa akin kahapon, mister. Pwede kitang sampahan ng kaso dahil doon. At siguro naman, alam mong koneksyon ko kaya hindi rin malayo na patalsikin kita sa serbisyo mo. Teka, hindi naman natatama yan. Kung magrereklamo ka, pwede naman. Pero wag mong tatanggalan ako ng trabaho. Humingi ng sorry yung tao eh. Kaya nga hindi ako nagreklamo, di ba? Just be my boyfriend for one day. Isang araw lang. At pagkatapos nun, kakalimutan nating dalawa na hindi tayo nagkakilala. Napakamot ng kilay si Red at saka tinitigan ng magandang babaeng nasa harapan niya. Bagamat seryoso ang pinapakita nitong emosyon, ay nakatitig lamang siya sa maamong mukha ng isang diyosa. Tinikom niya ang bibig sa kawala sa sariling umiti. Okay then, shall we have a date tonight? Babe? Nakangiting Anya habang ang dalawang kamay ay nakapatong sa mesa at ang muka ay marahang inilalapit sa dalagang agad na namula ang pisngi dahil sa narinig. You're unbelievable. Pihikan ka pa sa lagay na yan, ha? Tanging saad ni Bright na nauutal pa. Ipinaliwanag ni Bright ang dahilan kung bakit kailangan ni Red na magpanggap bilang boyfriend niya. Habang nagpapaliwanag, ay kita sa mukha ng binata ang pagkadismaya at pagniwi sa mga rason na binibigay niya. Bakit ba ayaw mo magpakasal dun sa lalaking yun? Hindi ba ex mo naman pala yun? Ayoko nga, okay? Ayoko sa kanya. At sa akin gusto mo. Ha? Ito, seryosong usapan lang ah. Hindi mo pwedeng basta nalang yayain kung sinong lalaki na magpanggap bilang boyfriend mo dahil lang ayaw mo magpakasal sa iba.
Por Diyos por santo naman bilibini. Paano kung masama pala akong lalaki at pinagsamantalaan kita? Paninirmo ng lalaki. Bakit pagsasamantalahan mo ba ako? Hindi syempre. Exactly. That's why you're the perfect guy to act as my boyfriend. At besides, may atraso ka sa akin. Kaya dapat lang na magbayad ka for the damage caused. Mga kabataan talaga ngayon. Kaya kayo napapahama, kaya ang dali nyo magtiwala. Tumaas ang kilay ni Bright matapos makitang umiling si Red na parabang konsumidong-konsumido sa kanya. Lingid sa kaalaman nito ay bago pa man pumunta sa presinto ang dalaga ay inalam na niya ang katauhan ni Red. Magmula sa track records nito, ano-anong kaso ang hinawakan at kung saan nakatira, maging kung may karelasyon ba ito at higit sa lahat ay kung mapagkakatiwalaan. At lahat ng yun ay nagawa niya dahil sa lawak ng koneksyon na meron siya. Ang dami mong sinasabi. Ano ba? Papayag ka ba o hindi? At ikaw pa ang galit ah. Wow. Sige na. Basta hindi yan illegal ah. Of course not. It's legal, duh. Panagutan mo ako kapag nahulog ako sa'yo. Mahinang bulong ni Red. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, i-message mo na lang ang gagawin ko kasi may trabaho pa ako. Okay, bye. Anya saka akbang lalabas na sana, ngunit muling lumingon. By the way, I haven't introduced myself to you. I'm Bright Fuentabella. And you are? Lieutenant Red Polso, your hot and sexy police boyfriend. Humigpit ang kapit ni Bright sa kanyang bag matapos siyang kindatan at ngitian ng binatang hindi maipagkakailang kakaisigan at kagwapuhan, lalo na sa suot nitong uniforme. Kaya bago pa man siya mahuling namumula ay umuiwas na siya ng tingin at lumabas na ng opisina. Ang init sa opisina niya. Mahinang bulong niya sa kadali-daling naglakad palabas ng presinto habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. Samantala, si Red naman ay naiwang nakatulala sa loob ng kanyang opisina at tila binabalikan ang naging usapan nilang dalawa. Tanggalan ang ko dun ah. Usal niya na mapagtantong ang dali niyang bumigay sa alok ng dalagang hindi naman niya lubos kilala. Saan ang punta mo, kuya? Tanong ni Agatha, ang bunsong kapatid niya. Pormang-porma ka yata. May kikitain lang. Sino? Basta, huwag kang chismosa dyan. Aha! Makikipag-date ka, no? Sino yung babae mo? Sasama ako, kuya! Maya-maya ay mahinang pinitik ni Red ang ilong ng kapatid. Ang hilig-hilig mo sa galaan. Kaya ka nananakawan ng cellphone eh. Baka nakakalimutan mo na napahiya ako dahil sa cellphone mo na yan. Napagbintangan ko pang magnanakaw si Bright. Bright? Siya ba yung... Marami pa sanang sasabihin si Bright, ngunit pinutol na niya ang sasabihin niya. Huwag ka na maraming tanong Agatha. Ang atupagin mo ngayon ay ang pag-aaral mo. Huwag kang lalabas ha. Kapag umuwi ako na wala ka dito sa bahay, lagot ka talaga sa akin. Lo? Maliwanag ba Agatha? Maotoridad niyang tanong. Sir, yes sir! Sagot ni Agatha na animoy isa sa mga tauhan niya. Ilang saglit lang ay lumabas na siya sa kanilang bahay at nagtungo sa restaurant kung saan sila magkikita ni Bright. Nakasuot siya ng isang puting t-shirt at maong na jacket at pantalon. Sakay ng kanyang motor ay pinuntahan niya ang mamahaling restaurant kung saan tahimik na naghihintay si Bright na muli na namang nakuha ang buong atensyon niya dahil sa suot nitong pulang bestida na bumagay sa kutis niebe nitong balat. Sorry, late ako. Bati niya. Oh, you're here. I thought hindi ka na darating eh. Nag-order na ako ng food for us. Pero kung may gusto ka pa, magsabi ka lang. Okay lang ako sa kahit na ano. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago nagsalita ang dalaga. So, here's the plan, Red. Matalino ang parents ko and they will not believe me kapag sinabi ko na boyfriend kita nang walang pruweba. Kaya kailangan natin silang mapaniwala na tayo talaga. At magagawa lang natin yun if gagawin natin ang ginagawa ng mga mag-boyfriend at mag-girlfriend. What do you mean? Don't tell me hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend. Gulat na tanong ni Bright. Oo hindi pa. Natigilan siya sa isinagot ng lalaking kausap. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya, gayong hindi maitatanggi na agaw pansin ang karisma nito.
Lalo pa dahil bawat babaeng mapapadaan sa lamesa nila ay nababali ang mga leeg kakalingon sa binatang kasama niya. Gosh, now I feel guilty for using you. But anyways, isipin mo na lang na ang gagawin natin ay magiging training mo if ever na magkaroon ka na ng girlfriend. Okay? Game. Good. Gawin mo lang sasabihin ko. Ang sabi ko kila mommy ay nasa out of town ka. And next month pa ang balik mo. Yung isang buwan na meron tayo ay ilalaan natin sa isa't isa. We'll go to different places, take pictures and videos na magpapakita na sweet tayo sa isa't isa. Para mapaniwala talaga natin sila. Ako na bahala sa lahat ng gastos. At alam na rin ni Ninong na mag-vacation leave ka this month. Ako na din ang bahala sa sweldo mo for this month and next month. Hey, easy lady. Akala ko ba legal to? Bakit may perang involved? Normal lang na bayaran ko ang oras at pangaabala ko sa'yo. Kahit naman sabihin natin na may atraso ka sa akin, sobra pa rin ang hinihingi ko sa'yo. Pwede ba ako magtanong, Bright? Ano yun? Pagkatapos nating makumbinsi ang mga magulang mo na magkarelasyon tayong dalawa, ano na mangyayari? Sigurado ka ba na hindi ka ulit nila ipapakasal sa lalaking yun? Natigilan siya. Ang bagay na yon ay hindi niya pa napagplanuhan. I don't know. Ang alam ko lang, I need to escape that marriage at pagkatapos, bahala na. Maybe I can go abroad or just disappear. Then why don't you do it now? Hindi siya nakasagot. Alam niya kasi na kaya niya naman talagang gawin ang bagay na yon. Ngunit hindi niya magawang umalis hanggat hindi siya nakakawala sa kamay ng mga magulang niya. Alam niya kasing umalis man siya ngayon ay mahanap pa rin siya. Kaya naman ang naisip niyang dahilan ay ipakita sa mga magulang na kaya niyang gumawa ng sariling desisyon kung saan magiging masaya siya at hindi laging kailangan ng pera o di kaya'y para sa kapakanan ng negosyo. Gusto man niyong ipaliwanag kay Red ay alam niyang hindi rin naman siya nito maiintindihan. I will do it. Hindi lang ngayon pero gagawin ko. Tipid siyang umiti. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya. Ngunit nakita niya ang dumaang lungkot sa mga mata ng binatang kaharap. Ngunit mabilis itong napalitan ng matamis na ngiti. Love. Ha? Can I call you love? Napalunok siya. Ayun na naman ang simpleng hirit ng binatang may nakakatunaw na titig. Yes. You can call me love. Yun ang umpisaan ng kanilang pagkilala sa isa't isa. Kagaya ng plano ni Bright ay nagpunta sila sa iba't ibang lugar upang kumuha ng mga larawan ng magkasama upang mas maging kapani-paniwala ang kanilang relasyon. Bagay na naging dahilan din upang mas makilala nila ang isa't isa. Ginawa nila ang mga romantikong bagay na ginagawa ng mga magkarelasyon at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naging natural lamang sa kanila ang lahat hanggang sa hindi nila namalaya na tuluyan na silang nahulog sa isa't isa. Remember how you handcuffed me? My gosh! Sinakay mo pa ako sa motor mo at binalandra sa tirik na araw. Natatawang reklamo ni Bright habang nasa harap sila ng bonfire. Huling gabi na nila sa isla at bukas ay babalik na ulit sa Maynila. Nagsorry naman na ako ah. Oo, pero huli na. Natusta na ako sa init ng araw. Sus, pasalamat ka nga inaresto kita nun. Kasi kung hindi, edi sana wala kang boyfriend ngayon. Ngumuso si Red habang ngumiti naman si Bright. Walang kaalam-alam ang binata sa mistulang digmaan na nangyayari sa dibdib ni Bright. Natahimik silang dalawa. Tanging ang alon lamang na humahampas sa dalampasigan ang ingay na naririnig nila. Sinamahan pa ng naghahalong init na nagmumula sa apoy at lamig ng hangin. Kapag ba inaya kita magpakasal bukas, papayag ka? Halos pabulong na tanong ni Brad. Walang pagdadalawang isip na tumangwang dalaga. Yes. Inilapit na Red ang mukha niya saka pinagmasdang maigi ang mukha ni Bright. Kusang umangat ang kamay niya upang hawiin ang buhok nitong humaharang sa pisngi nito at saka tinalon ang daliri niya ng bawat parte ng mukha ng dalaga. Tila kinakabisado ang mga ito. Habang si Bright naman ay tila kinukuryente sa bawat dampi ng kamay ng binata. Pwede bang huwag na tayo magpanggap? Pwede bang totohanin na lang natin lahat ng to, Bright? Ang dami-dami kong hinuling kriminal, pero mukhang ako yata ang nahuli ngayon. Red! Ang hina ng depensa ko. Sa ganda mo pa lang, talo na ako eh.
Namamaos na anya bago bumaba ang tingin sa labi ng dalaga. Pwede ba? Tanong niya habang natawa naman ng mahina si Bright habang ang tingin ay nasa labi rin ni Red. Why? Nothing. Just shut up and kiss me, Lieutenant. Ani Bright at ilang sandali pa ay natagpuan na niya ang sariling gumaganti sa mga halik ng binatang pulis na dapat sana ay gagamitin niya lang sana, ngunit ngayon ay tila ayaw na niyang mawala. Please, be my girlfriend for real. Pakiusap ni Red nang huminto sila sa paghalikan. I'm your girlfriend, love. Sagot niya sa kamuli itong hinalikan. Ang buong gabi ay lumipas habang magkayakap silang dalawa sa loob ng tent sa may dalampasigan. Sa isip ni Bright ay lihim siyang humiling na sana ay huwag agad sumikat ang araw at manatili sila sa ganoon kakalmadong sitwasyon. Ngunit alam niyang katulad ng pagsikat ng araw ay hindi rin mapipigilan ang pagharap niya sa mga problemang naghihintay sa kanya sa Maynila. At kagaya ng plano, pagkalipas ng isang buwan ay pinakilala na ni Bright si Red sa kanyang mga magulang. Good evening, Ma. Pa, this is Red Polso, my boyfriend. Pagpapakilala ni Bright. Good evening po. Magalang na bati ni Red. Agad niyang namataan ang mariing titig ng mga magulang ng dalaga. Bagaman kinakabahan ay walang bakas ng takot ang kanyang muka, lalo pa nang maramdaman ang paghigpit ng hawak ni Bright sa kanyang kamay. Good evening, Iho. Have a seat. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya matapos makita ang nagaanyayang ngiti ng ama ng dalaga, habang ang asawa nito ay nanatiling tikom ang bibig at mapanuri ang tingin. Red, would you mind if I ask you some questions? Panimulang tanong ng Ginoo habang sila'y kumakain. I don't mind it, sir. Anong trabaho mo? Nasa business industry ka rin ba? I'm a policeman, sir. Ah, policeman. Interesting. What is your rank? Police lieutenant, sir. He's a great police, Papa. Under siya ni Ninong. You can ask him personally if you want to know his records. Pagyayabang ni Bright. Natawa naman ang Ginoo. I see. Oh, I'm sorry for the laugh, Iho. Hindi ko lang inaasahan na magkakagusto ang anak ko sa isang pulis. Napalunok si Red at tipid ng ngumiti. Ilang sandali pa ay nakisali na ang ina ni Bright sa usapan. Hindi ko na patatagalin pang usapan na to, Iho. Are you really the boyfriend of my daughter? Or this is just another act para hindi siya maikasal kay Drew? Mama! Tawag ni Bright. What? Hindi ba ginawa mo na ito dati, Bright? At anong nangyari? Imbis na maging maayos ay lalong gumulo at muntik pang madamay ang kumpanya. Napalingon si Red sa dalaga na nag-iwas naman ng tingin. I'll go straight to the point. Ang anak ko nag-iisang tagpagmana namin at may lalaking nakatakdang ikasal sa kanya, pero dahil spoiled ang batang yan, ay pinagbigyan namin na makilala ang sinasabi niyang boyfriend niya. But I'm sorry to tell you this, Iho, pero I can see the future of my daughter with you. That's too much, Mama! Pinapunta ko rito si Red para ipakilala sa inyo bilang boyfriend ko at hindi para bastusin nyo. Ang hirap sa inyo eh. Sarili nyo lang iniisip nyo. What's your tone, Bright? Hindi pinansin ng dalaga ang ama. Hinawakan niya ang kamay ni Red upang umalis doon, ngunit bago umalis ay nagsalita ang binata. Naintindihan ko po na gusto nyo ang makakabuti para sa anak ninyo. Pero hindi ho ba dapat nyo ring siyang tanungin kung magiging masaya ba siya sa gusto nyong gawin sa kanya? At isa pa ho, humarap ako sa inyo dahil mahal ko at nire-respeto ko ang anak ninyo. Pero kung ayaw niyo po sa akin... Gumapang ang kaba at takot sa dibdib ni Bright habang hinihintay ang karugtong na sasabihin ni Red. Ipapakita ako sa inyo na kayang-kaya kong protektahan at talagaan ang anak ninyo. Pilipinas nga pinaglalaban ko. Siya pa kaya? Pagpapatuloy niya sa sinasabi bago magalang na yumuko at umalis, hawak-hawak ang kamay ng dalagang handa niyang ipaglaban. Pag-alis nila ay naiwan ang mag-asawang hindi mapakali sa mga narinig mula kay Red. That was fierce. Komento ng Ginoo. Samantalang si Bright naman ay umiiyak habang nasa loob ng sasakyan. I'm sorry, Red. Hindi na dapat kita dinamay. Alam kong babastusin ka lang nila. I'm sorry. Hininto ng binata ang sasakyan upang daluhan siya. Shh! Tama na. Tahan na. Okay lang ako. Okay lang. Kung ayaw mo na.
Kung sa tingin mo, hindi mo kayang ituloy o kaya... Hey, look at me. Didn't you hear what I said a while ago? Ipaglalaban kita at papatunayan ko sa kanila na mahal kita at magiging maayos ka sa tabi ko. Pero, mahihirapan ka, Red. Kilala ko ang mga magulang ko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Mahirapan talaga ako, Bright. Pero hindi ko sinasabing hindi ko kaya. Ang kailangan ko lang ay nasa tabi kita. Alam ko naman na sa umpisa pa lang palpak na tong plano ko eh. Dinamay pa kita. Gusto ko lang makalaya. Gusto ko lang makawala sa anino ng pangalan nila. Ayoko naman talaga maging tagapagmana. I mean, kaya ko naman na bumuo ng sarili kong pangalan without depending on them. Pero sa tuwing gagawin ko yun, palagi silang humaharang. Palagi nilang pinapamukha sa akin na wala naman akong mararating kapag ako lang mag-isa. Na kailangan ko palagi na nasa likod sila o di kaya gamitin ang pangalan nila. Litanya ni Bright. Nilabas niya ang mga hinaing na kay tagal na niyang kinikimkim. Habang si Red naman ay tahimik lang na nakikinig at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ilang sandali pa ay nilapit ng binata ang mukha sa kanya at ginawaran siya ng marahang halik sa noo. Hindi mo kailangang magtago sa anino o pangalan ng kahit na sino. Dahil may sarili kang abilidad. At sa tingin ko, hindi lalaki ang malaking problema mo, Bright. Kasi sarili mo lang mismo ang kalaban mo. You have to speak up. You have to decide whether to leave or stay. Or you should know when to leave and when to stay. It sucks being Fuentabella. Anya sa kapinahid ang mga luha. Shall I give you my last name then? Nakangiting tanong ni Red. Hindi na napigilan pa ni Bright na yakapin ang binata habang pinipigilan ang muling pag-iyak. I know I ask you to be my fake boyfriend, but I do love you, Red. I love you for real. And I want you to remember that. Usal niya sa kalalong hinigpitan ng yakap. Lingid sa kanilang kaalaman na may mas malaking pagsubok pa silang haharapin. Sir, wala po talaga si Ma'am Bri. Alam kong nandito siya. Bumukas ang pinto ng opisina ni Bright at niluwa doon ang kanyang sekretarya at aroganting binatang nakatakdang ipakasal sa kanya. Si Drew. What's going on? Ano ginagawa mo rito, Drew? Ma'am, sorry, hindi ko naawat. It's okay, Maggie. Ako na bahala. Anya sa kahinarapang binata. Anong ginagawa mo rito, Drew? Obviously, looking for you. Hindi ka nagpunta sa press con tapos isang buwan kang hindi nagparamdam. Teka, responsibilidad ko bang ipaalam sa'yo na nangyayari sa buhay ko? Well, yes. I'm your fiancé. Alam ko dapat ang lahat ng kinikilos mo. Wow! About that part, hindi ko sinabi na magpapakasal ako sa'yo. Dahil una pa lang, alam mong hindi ko na gusto na makasama ka. Kahit na makita ka o maamoy, ayoko. Kaya pwede ba? Tigilan mo na yung kahibangan mo. Agad na gumapang ang inis kay Bright. Hindi ka pwedeng tumanggi, Bright. Alam mo kailangan niyo ako. Kami. Ang mama mo nang nakiusap na ituloy ang kasal na to. Para isalba ang kumpanya niyo noon sa pagkalugi. Kaya sa oras na tanggihan mo ako, babagsak ulit kayo. Wala akong pakialam. Lalo siyang nagalit nang humalakhak si Drew. Matapang ka na. Ano pinagmamalaki mo, ha? Yung pulis na yon. Stay away from Red! Don't you dare touch him! Seryosong anya. Oh, kailan ka pa naging protector? Wait. Oo nga pala. Ginawa mo na rin yan dati sa ex mo, di ba? Justin, right? Shut up, Drew! Yung boyfriend mo na ginamit ka lang at ang pera mo. He left because you threatened him. Alam kong ginawa mo sa kanya, Drew, at hindi ako papayag na gawin mo ulit kay Red yon. Dahil kahit ilang beses mo kong alokin ng kasal at kahit kalad ka rin mo pa ako papunta sa altar, hindi ako magpapakasal sa isang baliw na katulad mo. Hindi nagustuhan ng binata ang narinig at agad nitong hinawakan ang braso ni Bright. Masakit! Ano ba? Akin ka lang, Bright. Sisiguraduhin kong sakin pa rin ang bagsak mo. Ano ba, Drew? Masakit! Aray! Tinulak niya ito palayo. I will call you for another press con. At kapag hindi ka umatid, alam mo na mangyayari. Leave! I said leave! Sigaw niya sa kapinagtulakan palabas ang aroganting binata na noon pa man ay baliw na sa kanya.
Iritado niyang sinara ang pinto sa kapadabog na hinampas ang lamesa na para bang maiibsan no ng galit na nararamdaman niya. At lalo lamang tumindi ang tensyon at problema na magsimula ng maapektuhan si Red sa gulo ng buhay niya. Pero sir, sinusunod ko ang protocol. Alam niyo hindi ako kumikilos ng walang malinaw na order. Kararating niya lamang sa kondo at agad niyang nakita si Red na may kausap sa telepono. Nakatalikod ito kaya hindi siya agad nakita. Tahimik siyang pumasok at nakinig sa kanilang usapan. Protector? That's insane, sir. Alam niyong malinis ang track record ko simula nang maging pulis ako. Kahit kailan, hindi ako nasangkot sa kahit na anong illegal na gawain. Bakas sa kilos at boses ng binata na hindi ito natutuwa sa sinasabi ng kausap sa telepono. Ngunit nang mapansin ang presensya ni Bright ay nagbago ang reaksyon nito. I will cooperate, sir. Alam kong malinis ang konsensya ko. Anito sa katinapos ang usapan. Agad siyang nilapitan ni Bright. May problema ba? Mukha kang galit. Sinong kausap mo? Si Major Talima. Tungkol dun sa operasyon namin na may kinalaman sa human trafficking. Sinasabi nilang ako daw ang protektor ng mga sindikato. What? Sino naman ang may sabi niyan? Yung nahuling isa at meron pa daw testigo. Now I'm suspended. Hindi ko alam nang binibintang nila. For Pete's sake. Ni mangupit nga, hindi ko magawa. I know, love. For sure may naninira lang sa'yo. Gusto mo bang kausapin ko si Ninong? No. Kaya kong resolbahin to. Tumango si Bright at sa kaniyakap ang kasintahan. Hindi na nga nagawa pang sabihin ang bumabagabag sa isip niya. Dahil ayaw niyang dumagdag sa iniisip ng binata. Ikaw, kumusta ka na? Kumain ka na ba? I'm fine. I'm just tired. Ngumiti siya saka nagkunwaring inaantok. You can sleep here. Halika. Iginiya siya ng binata sa bisig nito at saka marahang hinaplos ang kanyang buhok. Tahimik niyang pinikit ang mga mata habang ang isip ay binabagabag ng napakaraming bagay. Samantalang si Red naman ay tahimik lang din na pinagmamasdan ang dalagang nakatulog na sa bisig niya. Alam niyang dapat ay nasa presinto na siya upang ayusin ang sarili niyang problema. Ngunit mas pinili niyang manatili sa tabi ni Bright. Sinulyapan niya ang maliit na kahon na nasa lamesa sa tapat nila at mabilis niya yung kinuha. Agad niyang tinago iyon sa bulsa niya at hiniling na sana ay hindi pa yun nakikita ni Bright. Ang maliit na kahon ay may lamang singsing, patunay na anumang oras ay handa na niyang alukin ng kasalang dalaga. Ngunit tila naghahamon ng tadhana. Dahil bago niya pa man maalok ng kasal si Bright, ay inulan na siya ng mabibigat na problema. Sinasabi ko na sa'yo, Bright. Kaya kong solusyonan ang problema ko. Bakit kailangan mo makialam at kausapin si General? Mariing tanong niya nang magharap sila ni Bright. Gusto ko lang naman makatulong. I'm sorry, Red. Hindi ko naman... My goodness, Bright. Pulis ako at may prinsipyo. Sa tingin mo, anong iisipin nila sa akin pagkatapos mong kausapin ng ninong mo? Magiging guilty lang ako. Magiging parang duwag na magtatago at gagamitin ang koneksyon mo. Hindi makagalaw sa kinatatayuan niya si Bright. Sa unang pagkakataon ay nakita niya kung paano magalit si Red. Hindi lang galit dahil maging ang mga mata nito ay napapaligiran ng luha. I'm sorry. Hindi ko intensyon na palaki ng problema. I just want to help you. I'm sorry. Sinserong usal niya. Hindi umimik si Red at naupo na lamang sa sofa habang napahilamos sa muka. I know you want to help me and I appreciate it. But let me handle this, please. Just trust on me, okay? Mas malumanay na ani Red. Ngunit batid niyang ang problemang hinaharap ni Red ay gawa ni Drew, lalo pa dahil hindi na bago ang ganitong tagpo sa kanya. Kaya naman upang tapusin ang paghihirap ni Red ay harap-harapan niyang kinausap si Drew. Papayag na akong humarap sa presscon. Tigilan mo lang pagpapahirap kay Red. Walang emosyong saad niya na sinagot naman ng malaasong ngisi ng binata. Sabi ko naman sa'yo, sa akin ka pa rin babagsak. Wala nang maisip na paraan si Bright upang tulungan si Red. Nakita niya kung gaano nito kamahal ang trabaho at hindi niya maatim na makita itong nahihirapan dahil sa kanya. I heard that you're going with Drew tonight. Tatanggapin mo ba ang engagement? Tanong ng kanyang ama nang makita siyang pumasok ng mansyon. Wala naman akong magagawa, di ba? I told you, iiwan ka lang ng boyfriend mo. Komento pa ng kanyang ina.
Kinuyom niya ang kamao at agad na nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ako iniwan, Ma. Ako ang mangiiwan sa kanya dahil nadadamay na siya sa gulo ng pamilyang to. And you know what, Ma? Nagsisisi nga ako na pinakilala ko siya sa inyo. Dahil sa totoo lang, nakakahiya na ipinakilala ko kayo sa kanya. What? How dare you say that? No, Ma. Talaga namang nakakahiya kayong ipakilala bilang magulang ko. Alam niyo ba sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila? Naiinggit ako. Inggit na ako dahil nakikita ko kung gaano sila kasaya. At anong gusto mong palabasin, ha? Na nagkulang kami sa pagpapalaki sa'yo? Lahat ng bagay na gustuhin mo ay nakukuha mo, Bright. Kayo ang may gusto naman ngayon, Mama. Kasi kung ako ang tatanungin, simple lang naman ang gusto ko eh. At yun na yung magkaroon ng kalayaan na gawin ang gusto ko. For what? You will just ruin your future. Singhal ng ginang, walang tigil ang pagbuhos ng luha sa mga mata ni Bright, ngunit nagawa niyang ngumiti. Mawawalan na kayo ng anak. Sarili niyo pa rin ang iniisip ninyo. Tinalikuran niya ang mga magulang at dumiretso sa kwarto niya upang doon umiyak hanggang sa makatulog. Paggising niya ay nakita niya ang maraming missed calls and messages galing kay Red. Pero hindi na siya nag-abalang sagutin ang mga yon dahil agad siyang nag-ayos para sa gagawing press con. Wala siyang kaalam-alam na ang gagawin niya ay dadagdag lamang sa sakit na pinagdadaanan ni Red. Teka sir, kilala niyo naman ho ako. Alam niyong hindi ko magawa ang binibintang niyo sa akin. Halos magmakaawa siya sa opisyal na kausap. Matibay ang ebidensya laban sa'yo at wala sa akin ng desisyon. Sa taas ng galing at alam mong kailangan nating sumunod. Sir, I demand another investigation. I have no connection with those criminals. Tumaas ang boses niya. Nasa opisina sila ng police major at ipinaalam sa kanya ang pagkakatanggal niya sa serbisyo makalipas lamang ng 2 linggong imbestigasyon sa kanya sa pagiging sangkot sa human trafficking. I'm very sorry, Lieutenant. Your conduct has been reviewed. And as of today, your employment with the department is terminated. Hand in your badge and gun. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Umuwi siyang dala ang mga gamit, sa kawalang ganang binagsak ang sarili sa sofa at tumingala sa kisame. Maya-maya pa ay nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kapatid. Luwagata, Hello kuya! Nasaan ka? nasa kondo. Bakit? Si Ate Bright, nasa TV! Panoorin mo, dali! Binuksan niya ang TV at kagaya ng sabi ng kapatid ay nakita niya ang nobya na nakaupo katabi ang isang pamilyar na lalaki. Agad na gumapang ang kaba sa dibdib niya at mabilis niyang tinawagan ang numero ni Bright. Magmula kahapon ay hindi na ito sumasagot sa mga tawag at messages niya. Ang huli lamang na sinabi ng dalaga ay magiging maayos ang lahat. Sagutin mo, Bright. Sagutin mo. Aligagang anya habang hindi mapakali sa kinauupuan. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang press con at nang marinig ang boses at pahayag ni Bright ay kusang nahulog ang cellphone sa kamay niya. I'm Bright Fuentabella. And yes, I'm Drew's fiancé. Nagpaulit-ulit ang mga katagang yon sa isip niya. Tila may punyal na tinarak sa puso niya at agad na gumapang ang sakit ngunit hindi niya magawang kumilos. Kahit ang huminga ay saglit niyang nakalimutan. Masakit. Yun ang alam niya pero imbis na magmukmok at umiyak ay nagpunta siya kung nasaan si Bright. Matyaga siyang naghintay sa parking lot at nang makita si Bright ay agad niya itong hinatak palayo sa nakasunod na media. Red? Bakas ang gulat sa mukha ni Bright nang makita ang binata. Ano yun, Bright? Umalis ka na! Baka may makita pa sa'yo dito! Baka makita ka ni Drew! Magpapakasal ka sa lalaking yun. Paano ako? Hindi ba ako ang boyfriend mo? Bakit ka pumayag? Please, Red. Umalis ka na! Baka makita ka pa niya at kung anong gawin niya sa'yo! Eh di gawin niya ang gustong gawin niya. Sagutin mo ang tanong ko, Bright. Bakit ka pumayag na magpakasal? Di ba nag-usap na tayo na akong bahala? Kaya ko naman. Kaya kitang buhayin. Kaya kitang... Hindi, Red. Singhal ni Bright dahilan upang tumigil ang binata. Wala kang magagawa. Can't you see it? Nadadamay ka lang sa problema ko. Natural. Kasi ako ang boyfriend mo. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit parang ang dali lang sa'yong bitawan ako. Hindi ba dapat tayong dalawang gumagawa ng solusyon? At saka,
Bakit ba kasi kailangan mo magpakasal kung pwede naman kitang itanan? At ano? Magtago tayo? Magpakalayo? Ilayo kita sa pamilya mo at sa trabaho mo? I can't do that, Red. I've seen how you value your family and your job, and I can't take it away from you. I don't want to be selfish. Nagsimula ng humikbi si Red, maging siya ay pinipigilan ng emosyon. Sana tinanong mo ako kung kaya ko rin na malayo sa'yo. Nanikip ang dibdib niya habang pinakikinggan ang garalgal na boses ng lalaking mahigpit ang hawak sa kamay niya. Gusto niya itong yakapin at aluin, ngunit alam niyang kailangan niyang mapanindigan at lumayo upang matapos ang matagal niya ng problema sa pamilya. Wala siyang kamalay-malay na tuluyan ng natanggal sa serbisyo si Red dahil sa kagagawa ni Drew. Pinahal mo naman ako, di ba? Hindi lang naman to parte ng plano mo, di ba? I'm sorry, Red. But maybe my mother is right. I see no future with you. Yun na yata ang pinakamasakit na mga salitang nasabi niya dahil kusa na lamang kumalas ang kamay ni Red na mahigpit na nakahawak sa kanya. Napayuko ito at nakita niya kung paano nag-uunahang bumagsak ang mga luha mula sa mata ng binata. Sa pagkakataong yun, ay alam na niyang kasusuklaman na siya nito. Masakit man ay mas gusto niya ito upang hindi siya mahirapan pang umalis. Natatawang napamura si Red, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha. Kinuha niya sa bulsa niya ang maliit na kahong may lamang singsing. Nakita niya kung paano dumaan ang sakit sa mga mata ni Bright, ngunit ang nararamdaman niyang sakit ay mas tumindi matapos itong umatras palayo sa kanya. Minsan, iniisip ko kung masyado ba talaga akong matapang kasi handa akong isuko ang lahat ng meron ako para sa'yo. O baka duwag lang talaga ako kasi isang buwan na ako nag-iensayo kung paano ka aalokin ng kasal. Humikbi siya kaya saglit siyang huminto. Sorry, ang bagal-bagal ko. Red, please. Oo, aalis na ako. Quits na tayo ah. Ang sakit ng ganti mo. Nilapag ni Red ang singsing sa ibabaw ng kotse ng dalaga saka ito umalis. Nang makaalis siya ay nanlambot ang tuhod ni Bright at napaluhod sa sahig, saka doon umiyak ng umiyak. Hawak-hawak niya ang singsing na iniwan ng lalaking mahal na mahal niya, ngunit kailangan niyang iwan. I love you, Red. And yes, I will marry you. Wala sa sariling usal niya habang pinagmamasdan ng singsing. Alam niyang pinagsisisihan niya ang ginawa niyang desisyon, ngunit alam niya rin na hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag habang buhay siyang naging sunod-sunuran sa gusto ng mga taong nakapaligid sa kanya. Taliwas sa kasunduang kasal ay hindi sumunod si Bright sa usapan. Matapang siyang umayaw at hinayaan ang anumang magiging resulta ng kanyang desisyon. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang mana at ang kahit na anong material na bagay na para sana sa kanya at nagpunta sa ibang bansa. Tanging isang bag lang ang dala niya at ang perang pinaghirapan niya. Sa wakas ay nagawa niyang umalis sa anino ng kanyang mga magulang, bagay na noon pa na sana niya ginawa. Alam mo, nagtataka ako sa'yo, Bright. Kasi tama si Red nung sinabi niya na kaya mo namang umalis at gawin ang dapat mong gawin habang kayo pa. Pero bakit iniwan mo siya sa ere? Tanong ni Kian habang sila ay nasa eroplano. 3 taon na ang nakalipas at handa na siyang muling bumalik sa Pilipinas. Para hindi siya madamay, Kian. Kapag nalaman ni Drew at ng mga magulang ko na magkasama kami ni Red, sigurado kong pati ang pamilya ni Red ay madadamay. At ayokong pati sila ay mapahamak. Well, siguro nga, nakontrol mo ang damage but that doesn't change the fact na natanggal si Red sa serbisyo dahil kay Drew. Natigilan si Bright sa narinig mula sa kaibigan. Natanggal si Red sa trabaho? Naguguluhang tanong niya. Oo, hindi mo ba alam? 1 week pag-alis mo, kalat sa balita ang pagiging sangkot niya sa sindikato. Sinibak nga siya sa pwesto habang broken-hearted dahil sa'yo eh. Hindi ko alam. Don't worry kasi nakabalik na siya sa serbisyo. Nalinis niya ang pangalan niya dahil nagsalita yun ng huling miyembro ng sindikato. Binayaran lang sila para idawit ang pangalan ni Red. And guess who did it? Si Drew ba? Mismo! Mabuti na lang at magaling at matalino si Red. Nalusutan niya.
Teka, bakit ba alam mo ang lahat ng yan? Aba, natural. Ako ang abogado niya eh. Kusang umangat ang kamay niya upang hampasin ng kaibigan. Ikaw ang abogado niya and you didn't even bother to tell me? Anong klaseng kaibigan ka? Humalakak si Kian dahil sa reaksyon niya. May client confidentiality akong sinusunod, Bright. At saka, ang akala ko ba ayaw mo ng balita galing Pinas? Ngumuso si Bright. Ayoko nga. Hindi naman ako nagtanong Depensa niya pa. Asus! Pero ang alam ko, engaged na siya ngayon. Pahabol pa ni Kian. Nakagat ni Bright ang labi niya sa kanapasandal sa upuan matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Maya-maya ay hilaw siyang natawa. Good for him. I'm glad that he moved on. Anya sa kabinaling ang tingin sa bintana na tanging mga ulap ang nakikita. Ang natitirang pag-asa at pagsabik sa puso niya ay unti-unting naglaho nang malaman niyang wala na pala siyang babalikan. But I think you owe him an apology, Bright. Hindi madali ang pinagdaanan niya nung nawala ka. Ani Kian na isa sa naging saksi kung paano hinarap ni Red ng mag-isa ang mga problema sa trabaho at sakit dahil sa pangiiwan ni Bright. I'll talk to him para na rin matahimik na ako at makapag-move on. Pinilit ni Bright na itago ang panghinayang sa boses niya, ngunit nabigo siya. Samantala, ang lalaking hindi nawala sa isip niya ay walang kaalam-alam na babalik na siya ulit ng Pilipinas. Good afternoon, sir. Hinahanap ka po ni Ma'am Trina. Bungad ng isang pulis nang pumasok si Red sa opisina. Simula nang iwan siya ni Bright ay hindi na naging madali ang lahat para sa kanya, ngunit nalagpasan niya yon. Maliban na lang sa isang pagsubok. Yun ay ang kalimutan ng unang babaeng minahal niya at nanakit sa kanya. Nasaan siya? Nasa lobby ata, sir. Ang alam ko, may in-escort siyang babae kanina. Sige, pupuntahan ko na lang. Salamat. Habang naglalakad papunta sa lobby ay inayos niya ang suot na relo. Binabati rin siya ng mga nadadaanan niyang pulis at sinasagot niya ito ng ngiti at tango. Nang makarating siya sa lobby ay agad niyang namataan si Trina, ang kaibigan at partner niya sa isang kaso. May kausap itong babae kaya lumapit siya. Trina, hanap mo raw ako? Oh Red, nandito ka na. Yes, I was looking for you. Tuloy ba tayo? Yes, of course. Ang tagal natin pinagandaan yun. Sige, tapusin ko lang to. Wait lang Take your time. Casual nilang pag-uusap na dalawa nang mapansin ni Red na hindi kumikibo ang babaeng nasa pagitan nila. Kaya sumenya siya sa kasama. Sorry miss. Sino nga ulit ang hinahanap nyo? Tanong ni Trina sa babaeng hindi agad nagsalita. Pinagmasdan ni Red ang tindig at pangangatawan nito at habang tumatagal ay naramdaman niya ang pamilyar na pintig ng puso niya. Nanikip ang dibdib niya at hindi kumilos sa kinatatayuan. I'm looking for Lieutenant Red Polso. Tahimik na napamura sa isipan niya si Red matapos marinig ang pamilyar na boses ng babaeng kay tagal niyang hinanap at hinintay na makita at makausap. Si Red? Red! Hinahanap ka! Ayun sa likod mo, miss! Bumagal ang oras para sa binata, katulad ng kung paano ito bumagal nung unang beses niyang makita si Bright. It's been a while, Lieutenant. Ani Bright habang ang mga mata ay kumikislap. Hindi niya alam kung anong gagawin at sasabihin. Sa bawat araw na gumigising siya ay palagi niyang hinahanap ang dalaga upang pakiusapan na siya na lang ang piliin at mahalin. Pero ngayong nasa harapan na niya ay hindi niya magawang kumibo. Samot-saring tanong ang agad na nabuo sa isipan niya. Gusto niyang hatakin si Bright at yakapin, ngunit kinuyom niya ang kamao upang pigilan ang sarili. Kaya naman tumikim na lamang siya upang itago ang emosyon. Miss Fuentabella, what can I do for you? Formal na tanong niya, malayo sa kung paano niya kausapin ang dalaga noon. Ang tensyon sa pagitan nila ay mahahalata. Maging si Trina ay napahawak sa bibig na mapagtantong si Bright ang babaeng palaging tinatawag ng kanyang kaibigan sa tuwing nalalasing ito at umiiyak. Pwede ba kita makausap? Ani Bright sa nag-aalalang tinig. Sumulyap si Red sa kanyang relo at hindi sinasadyang nahagip ng tingin ng pamilyar na singsing na binili niya noon. Muli siyang lihim na nagmura sa isip nang makitang suot ito ng dalaga. Importante ba? May kailangan kawing puntahan ni Trina. Kung gusto mo, bumalik ka na lang. Okay lang.
Maghihintay ako. Hindi ko alam kung anong oras kami makakabalik. Wala naman akong ibang gagawin, kaya ayos lang. Tumango si Red. Ang tingin ay nananatiling malamig. Kahit pa sa loob niya, ay gustong gusto niya nang yakapin ng mahigpit ang babaeng kaharap. Ikaw ang bahala. Trina! Yes? Aligagang tanong ni Trina na kanina pa pasalit-salit ng tingin sa kanilang dalawa. Let's go. Wear this jacket. Malamig sa labas. Usal ni Red sa kainabot ang jacket sa kaibigan. Samantalang si Bright naman ay nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig at tinamaan ng nagyayelong sibat sa dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga at niyakap ang sarili habang pinapanood na lumalakad palayo ang lalaking handa na niyang ipaglaban. Ngunit mukhang masaya na ito sa piling ng iba. Nahuli na yata ako. Anya sa kasinulyapan ng suot na singsing. Dahil sa nakita niya hindi na sinuot pa ni Bright ang sinabi niya at hinintay ang binata hanggang sa bumalik. Ang nararamdamang sakit ay sapat na upang sabihing wala na siyang lugar sa buhay ni Red. Wala siyang kaalam-alam na ang lalaking iniwan niya ay naghihintay pa rin sa kanya. Nakaupo siya sa labas ng presinto sa loob ng 2 oras, ngunit nang matauhan ay umalis na siya. Tahimik siyang nagmaneho hanggang sa kusang huminto ang sasakyan niya, hindi kalayuan sa presinto. What the? Hanggang ngayon ba naman masisiraan ako ng kotse sa daan? Reklamo niya sa kasinusubukang paandarin ng sasakyan, ngunit bigo siya. Sinilip niya ang daan sa labas. Malakas ang ulan at mukhang malayo-layo ang sakayan. Sa lakas ng ulan na hindi malayong bumaha agad, kaya naman imbis na piliting paandarin ng sasakyan, ay lumabas na lamang siya at naglakad sa gitna ng daan. Agad na gumapang ang lamig sa katawan niya at lalo pang lumamig nang maalala kung paano abutan ng jacket ni Red ang babaeng pulis. Ako yung basa at nilalamig ngayon, oh. Asan yung magbibigay ng jacket sa akin? Reklamo niya habang patuloy sa paglalakad. Sinamantala niya rin ang ulan upang hayaan ang sariling umiyak. Sa ganoong paraan ay walang makakahalata na umiiyak siya. Ilang ulit siyang pumara ng sasakyan ngunit walang huminto. Dumidilim na at totoong nilalamig na siya. Inalis niya ang sapatos na suot at saka na lang naupo sa kalsada. Maya-maya pa ay may humintong kotse sa harapan niya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya ang galit na titig ni Red. Balak mo bang patay ng sarili mo sa lamig? O magpabangga sa sasakyan? Kumurap-kurap siya at umiling. Sumakay ka na. Utos ng binata sa kahinawakan siya nito at pinasakay sa loob. Natatakot siya dahil baka lalo lang ito magalit dahil nabasa niya ang kotse. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Tumirik ang kotse ko. Walang humihintong sasakyan. Paliwanag naman niya. Wala talagang hihinto sa'yo rito dahil bawal huminto dito. Pinatay ni Red ang aircon at saka may kinuhang jacket sa backseat. Isuot mo. Mukha kang basang sisiw. Umiling siya habang ang imahe ng babaeng pulis ay bumalik sa alaala niya. Napalunok naman si Red nang makita ang pagbabago sa reaksyon ng dalaga. Hindi yan yung jacket na sinuot ni Trina. Mas malumanay ngunit nauutal na anya ng binata. Nang masigurong iba ang jacket ay saka pa lang yun sinuot ni Bright. Walang naglakas loob na magsalita sa pagitan nila. Maya't mayari ng pagsulyap ni Red sa dalaga hanggang sa makita niya itong nakatulog niya. Mas lalo pang lumakas ang ulan at baha sa iba pang parte ng daanan. Hindi niya rin alam kung saan ihahatid si Bright, kaya naman dinala niya na lang ito sa kondo niya. Pwede naman akong tumawag kay Kian at magpasundo. Bumabagyo sa labas at baha na ang daanan. Dito ka na magpalipas ng gabi. Doon ka sa kwarto at dito ako sa sala. Magpalit ka na rin ng damit mo. Utos ng binata. Pero wala akong dalang pamalit. Nahihiyang ani naman ni Bright. May damit ka pa dyan sa closet ko. Usal ni Red saka nagtungo sa kusina. Ang kaninang naglahong pag-asa sa puso ni Bright ay muling umusbong matapos marinig at makumpirmang nandun pa rin ang mga naiwan niyang damit. Hindi niya maiwasang muling umiyak dahil sa konsensya at saya. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas siya at nakita si Red na tahimik na nakaupo sa sala. Kinuha niya ang pagkakataong yun para kausapin ito. Salamat at pasensya na sa abala. Anong gusto mong pag-usapan?
I want to talk about what happened between us. I'm sorry, Red. Hindi ko alam na natanggal ka sa trabaho dahil kay Drew. I'm sorry kasi nadamay ka. Yun lang. I'm sorry kasi iniwan kita sa ere. I'm really sorry. Tiningnan siya ni Red at nakita niyang umiiyak ito. Napahawak siya sa suot na damit. 3 years kang nawala. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Parang batang ani Red. I think I have no rights to ask how you are after what I did to you. Nahihiyang tugon niya. Nung araw na iniwan mo ko, yun din yung araw na natanggal ako sa trabaho ko. Ang sabi ko ayos lang, kasi kaya ko namang maghanap ng bagong trabaho at mapapatunayan ko naman na inosente ako. Sabi ko ayos lang kasi may nabili naman akong bahay para sa atin. May singsing naman ako. May ipon para sa kasal at handang-handa na akong pakasalan ka at itaka sa magulo mong mundo, Bright. Pero iniwan mo ako. Dumating ka at binigyan ng liwanag ang mundo ko pero nung umalis ka, wala ka man lang tinirang liwanag para makita ko ang daan pabalik sa'yo. Ang tagal kitang hinintay. I'm sorry. I'm very sorry. Ilang alam kong paraan para hindi ka madamay sa gulo at kinakailangan kong gawin yun para na rin sa sarili ko. Okay na ako, Red. Hindi na ako kontrolado ng pamilya ko. May sarili na ako negosyo. Kaya ko na mag-isa at hindi na ako umaasa sa kahit na kanino. Ang lahat ng yun, nagawa ko dahil pinalaya mo ako. Nagawa ko yun dahil hindi mo ako pinigilang umalis. Kagaya ng ginagawa ng lahat ng tao sa paligid ko. I want to thank you for that. Thank you so much for pushing me to freedom. Hindi na napigilan pa ni Red na hatakin si Bright at ikulong ito sa bisig niya. Alam kong kaya mong gawin ang lahat ng yun. Masaya ako sa lahat ng mga narating mo. Thank you. I'm also happy for your engagement. Natigilan siya sa narinig mula sa dalaga. Nang sulyapan niya ito ay nakita niya ang malungkot nitong mga mata. Engagement? Nagtatakang tanong niya. Kian mentioned me that you are engaged. Si Trina ba? The police women a while ago? You guys look good together. Kumurba ang ngiti sa labi niya habang malungkot naman ang reaksyon ni Bright. Kaya ba, halos mapatay na ng mga tingin mo si Trina kanina? Ha? Trina is just my friend and a partner. There's nothing romantic between us. Oh, sorry. Perhaps another girl? Teka, baka mamaya magalit siya na nandito ako. Lumayo si Bright sa kanya habang umayos naman siya ng upo at saka ito pinagmasdan. You don't get it, aren't you? Ang ano? Sa tingin mo, bakit ko iniwan ang singsing na binili ko noon para sa'yo? Nakita niya kung paano sinubukang itago ng dalaga ang kamay na may suot na singsing, ngunit huli na dahil nakita niya ito. Hindi ko yun iniwan dahil ang gusto ko. Iniwan ko yun para malaman mong handa akong pakasalan ka kahit na magdesisyon kang iwanan ako. At pinangako ko sa sarili ko na hanggat hindi mo yung binabalik sa akin, mananatili akong sayo. At sa oras na makita kong suot mong singsing, hindi na kita hahayaang umalis at iwan ako ulit. Habang nagpapaliwanag siya ay nakita niya kung paano mabilis na kumawala ang mga luha sa mata ni Bright. Humikbi ito na parang batang nagsusumbong. Edi bakit mo binigyan ng jacket mo doon sa babaeng kasama mo kung hindi naman pala kayo? Pinunasan niya ang luha nito sa kamarahang dinampian ng halik sa noo. Tinitingnan ko lang kung magsiselos ka ba. At saka, hindi ko naman jacket yun eh. Sa kanya yun. Naiiwan lang sa kotse ko. Then how could you wait for me that long? Ang galing mo magturo kung paano magmukhang totoo ang peking relasyon. Nahulog ako at hindi nakaahon. At isa pa, unang beses pa lang kitang nakita. Alam kong kriminal ka na talaga. Ano? I'm sorry babe, but you're under arrest for stealing my heart again. Ngumiti si Red at saka siniil ng halikang dalaga. Gumanti naman si Bright ng halik at bakas ang pagkasabik nila sa isa't isa.
I would gladly surrender myself to you, Lieutenant. Namamaos na Anya. As you should. Tugon ni Red at tuluyang inangkin ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal, masaktan at umasa na ang mga bagay na para sa iyo ay may... Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!